Ito yan, hapon na ngayon. Pero ayun siya, no. Napansin ko kasi ang daming damo. Pero tingnan nyo, no. Look. Yung mga parang clover leaf. Ako ang ing. So kayo, marami rin ba kayong mga damo na nakukuha sa mga paligid ng mga halaman nyo? So mga snake plants, hindi yan maaate pagdating sa tubig, no. Hindi sila ganun kasiselan. Hello everyone! This is Hermes Sunabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Pupunta tayo ngayon doon sa area ko kung saan nakalagay po yung aking mga variegated snake plants kasi napansin ko dumami na yung damo, no? So magre-remove tayo ng mga weeds at yun yung gagawin natin ngayon. And mamaya talagang bagong taon na, no? Lilipas na yung taon, matupagin natin yan, ano. Samahan nyo ko ngayon sa pagtanggal ng mga damo ng ating mga nakatanim na snake plants kasi maaagawan sila ng sustansya, no. And alam nyo naman ako, favorite ko yung mga snake plants, ano, lalo na yung aking mga variegated. Tara, puntahan na natin. Samahan nyo ako ngayong araw na ito. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at ngayon nga pupunta tayo dun sa area kung saan nakalagay yung aking mga snake plants, ano. Ito yan, hapon na ngayon. Pero ayun siya, no. Napansin ko kasi ang daming damo. Tingnan natin, ano, kung ano mga tumutubo dito. Tapos hinukukay sila the last time yung mga pusa. Tapos tinataihan, ano. Kaya nahuhukay. Anyways, tingnan natin kung ano yung mga improvements dito. Tapos pakita ko sa inyo kasi medyo ang daming mga nalaglag na dahon. Linisin natin tapos ayusin natin ito, no? Yun yung gagawin ko ngayong araw na kasamahan nyo. And eto na nga po, the last time na ginawa natin to, medyo matagal-tagal na rin, ano. And ayan, ganyan yung ang trabaho ko dito, no. Ulit-ulit lang. Kasi kapag tumatagal po yung aking mga ganitong lupa, tinutubuan ng mga damo, I don't know kung ano yung mga tumutubo na yan, pero tingnan nyo, no. Look, yung mga parang clover leaf. Ako, ang ingay na ng paligid, ano, kasi magbabagong taon na. And ayan, tingnan nyo, dami. Ito yung madalas tumutubo sa aking mga damo, itong parang shamrock, ano, o 4 clover leaf. Kung may 4 clover leaf daw to, swerte. Wala lang, puro 3 lang naman, kaya tanggalin natin kasi pag di ko to tinanggal, maaring makapag-cause yan ng paghahati ng sustansya, no, na nakukuha nila dito sa soil. So yung ating mga snake plants ma-outgrow. O yan, so tanggalin na natin yung mga damo, no. Alam niyo, minsan inaabot ako ng ilang oras sa pagdadamo dito sa aking mga snake plants, no. Kasi ang worries ko kasi yung mga ganyan ko, yung mga patubo kong ganyan, baka po magalaw pa, no. And pag nagalaw yan, mangyayari dyan panibagong papastable na naman. So ito yung aking white Manzoniana. Ito nyo. Mostly lahat ng mga nakatanim ko dito puro variegated po, ano. And yan, alam nyo, ito talaga yung gustong gusto ko, yung talagang makapagpadami ng mga variegated na snake plants. Actually itong aking isang snake plants na ito, nandito yan, oh, kinalkal ng pusa. Ayan, oh, tingnan nyo na naman, oh, nakaangat na siya. Laging ganyan yan. Itong side lang naman na to. Kaya minsan tuloy, ang nangyayari, kapag halimbawang stable na sila, tas nahuhukay pa, panibagong pagpapatubo na naman. And ang dami ko rin mga, ano, mga dahon dito na sobrang tuyo, nalalaglag sila dyan, galing doon sa mga puno. Although meron naman po itong ano, kaya lang ayan, oh, kapag napuno sila, pag nilipad ng hangin, ito bumabagsak yun sa butas na yun. Tapos dito sila napupunta. So ang cute ng mga
snake plants ko. Ayun, ang dami. Ayan, may nahukay na naman. So, wala pang nadidevelop na roots, nahukay na agad. Anyways, ayan. So, tapos may naglagay pa dito ng agave. Ba't may naglagay ng agave dito? Ang daming mga tuyong dahon. Galin muna natin, tara. Ayan. Ito nyo naman. So, kayo, marami rin ba kayong mga damo na nakukuha sa mga paligid ng mga halaman nyo? Ano yung mga ginagawa nyo? Kasi ako hindi naman ako naglalagay ng gamot eh. Yung pangtanggal ng mga weeds. Mano-mano ko siyang binubunod. Kaya medyo matagal ng oras. Pero, sabi nila, meron daw ini-spray na para sa damo. Eh, ako naman, parang hindi ko pa na-try yun. Na spray nung para sa damo, no? Para daw matagal tumuboy damo. So, ganun din naman kung tutubo. Ay, ang galing! Meron ng bagong sumulpot doon. Kaya lang sira yung dahon ng sumulpot, oh. Sayang. Ito talaga mabilis dumami. Yung mga whale pin na Sansevieria. Sila yung talagang snake plants ko na variegated na mabilis dumami. Kasi yung iba napaka slow grower eh. No? Pero sila yung mabilis. Ito, ang tagal-tagal na ng mga ganito ko. Hindi ko alam kung meron na yung mga tubo sa ilalim o may mga ugat na, no? Pero, meron ako dito. Ito, katulad nitong isa na to. Yan. Nagmula lang yan sa single leaf, no? Single leaf siya, pero eventually po, ganyan nakalaki, ano? Kaya lang medyo matagal yung proseso. Tabi muna natin itong plants dito. Ang dami. Sabi ko dati, lalagyan kasi ko ng mga rock. Hindi ko na naman naasikaso. Nalagyan pa. Ito ang tulis nitong isa na to. Napakatulis nung nakakatusok. Pero ang cute nito kasi tingnan nyo, may guhit siya na variegation. So, and ayan, yung ating mga ilagay dyan. And, yan, ang dami. Yung mga dumi-dumi, no? Tsaka mas maaliwalas kasi tingnan, ay nabunot ko. Wala pa. Ang tagal talaga mag-develop ng roots ng mga ano, oh. Huwag lang itong marurutra to. Matagal siya mag-develop yung roots. Pero pag yan naman, talagang tumubo. Jackpot ka dyan kasi mamahal ng mga ganito, oh. Ng mga variegated. Wala, ang tagal nila tumubo. Yes, ayan. Ito nga, napakatagal na nitong variegated bonsai ko na yan, no? Oh, wala pang sumusulpot na kahit ano sa kanyang pinaka-leaves. So, daming kalat. Tapos ito, tsaka ko siya didiligan after natin na matanggalan ng damo. Oh, nice. Yung iba, ginagamit nila para hindi masyadong tumubo, suka. Kaya lang parang nakakasama kasi yung suka minsan kapag puro mong ilalagay, no. Pwede didilute mo siya sa tubig. Yung 1 kutsara ng tubig sa 1 litro, parang hindi naman yun ganun katapang na pwede yun sa lupa, ano. Pero kung halimbawa didirekta mo, yun parang masama yun. Medyo meron silang hindi magandang mangyayari sa halaman mo kapag ganun ginawa mo, no. So, dapat talaga tinitimplahan ng tubig. So, yun yung ginagawa, yung suka, pantanggal din yan ng mga damo, and pantaboy din ng mga unwanted visitors tulad ng pusa. Yan. Yung amoy daw kasi niyon, talagang nakakapagtaboy. Ito sira-sira na yung leaves nito, pero fighting pa rin, oh. Fighting pa rin. So, grabe, ang daming mga ayan, kita nyo. Ayan. Ito yung mga ganito, kinokompos namin to eh. Dinudurog ko. Oo, hinahalo ko sa lupa minsan. Tapos yung ginagawa nating panghalo sa mga potting mix natin. Kasi yung mga tuyong dahon ng halaman, yan pwede po yan na gamitin, ano, kasi napaka porous niya kapag halimbawang ilalagay sa mga potting mix kasi mabilis mag-drain yung tubig.
no? So ayan na, nalinis ko na yung gawin dito sa side. Ito na lang, konti na lang ito. Yan. Oh, ang ganda ng mga ano natin dito. And gusto ko talaga na lumago itong mga snake plants ko dito, no? Kasi isa to sa mga parang attraction ko dito sa garden, eh, yung mga iba't ibang klaseng snake plants, lalo na itong mga variegated. So kung di ko dadamuhan yan, hindi lalaki yan. And yan, oh. So may mga ano rin dito na bumuong spider, spider webs, mga spider webs. Tinitirahan siya ng mga spider. So mahirap magdukot, oh, ito pa, ayan. So ayan, mag new year na, eh ito pa rin yung inaatupag ko ang paghahalaman. Actually napakarami kasing gawain ngayong season na to. And alam niyo naman, pag ganitong season talagang busy tayo, no? Ayan. So okay lang yan, tsaga-tsagain lang natin. So nahuhukay talaga. Anyways, Diyos ko, paano kaya yan magiging stable kung laging nahuhukay? Pupunta na tayo dito, konti na lang. Tingnan nyo, ang bilis ko magdamo, no? Pero may mga natitira pa. Dapat yan simot na simot, eh. Anyways, simutin natin. Kasi ilang linggo na naman, ayan, lalaki na naman yan. So ay, nahugot din itong isa na to. Ay, ayan, pero nakakapit na yung roots. Ito, pink bat yung tawag nila dito. Pero nung umpisa nagiging pink, pero ma-black siya, no? Pero eventually po, ganyan, no? Hindi naman siya kulay pink. Ito ata pinakamaraming damo dito, no? Itong area na to. Maraming mga damo. Itong aking mga pink bat. Ayan, no? Nanganak siya ng kung ano-ano. So patayin natin yan. Pero kapit na yung kanyang roots dun sa ano, kasi nung nabunot kanina kapit, eh, ano. Ito kasing aking mga ginamit na lupa dito para sa mga succulents kasi talaga yan. Kaya ganyan, o, tingnan nyo, oh, madaling mahukay. And kapag halimbawa may mga pusa dito, tuwan-tuwa siguro sila sa mga lugar na to na gawin nilang CR, ginagawa nilang ibakan. Pero yun lang naman na area doon yung nahukay. Ito hindi naman. Wow, karang tumubo na to, oh, tingnan nyo, oh. Meron ng sumulpot. Ito yung kinat natin, binihead natin, beheaded, tawag, pinugutan. Tapos ayun yung mga ano niya, dahon-dahon. Ito na siya nung pinugutan ko, oh. Meron na siya. Kapag ano na siya, lagay na ng panibagong babies. Yan, tumubo doon, no? So maganda rin minsan kapag pinupugutan ng halaman. Oo, mas na encourage yung bagong tubo, no? So, last na tayo, last na pat na lang. Tapos didiligan na natin to, no? So ayan, wala na. Okay na, nakakahingal, natanggalan ko na sila ng damo. And ngayon didiligan ko siya, no? So ito yung ating gandang snake plants. So ayan, kanina napakadaming damo, no? Ngayon tingnan nyo, mas magandang tingnan kapag halaman na lang. So dilig muna tayo. Hindi ko makita yung lagadera ko, kaya eto na lang, gamitan ko mano-mano. Yan, magpagidilig gagawin natin. So ang mga snake plants, yan maaate pagdating sa tubig, no? Hindi sila ganun kasiselan. Makikita nyo pag stable na, tingnan nyo, oh, hindi na siya humahapay, ano? Tingnan nyo, oh, kahit na ganun-ganun mo siya. Unlike ng mga bago, ayan, katulad nito, oh, medyo mahapay pa. Yan, ibig sabihin yan, hindi pa kapit yung kanyang mga pinaka
roots, no, sa ilalim. Ang nakakatuwa po kasi dito, pansinin nyo, no, yan, yung hindi pa nadidilig. Pero kapag nadiligan nyo, ang ganda nun ng kulay, no. Ang bilis. Ang bilis. Kasi meron mga nadidikit na alikabok, no, dun sa ating mga snake plants. O, tingnan nyo. Nagbabibrant yung kulay, no, kapag nababasa. So, importante rin kasi na nadidilig yung mga dahon para nalilinis, no, para magandang tingnan. Kasi kapag hindi, maputla yung kulay, no? And mas magandang tingnan kapag yan, fresh sila, no? So, ganyan lang naman. And mas maganda yung lagadera kung gagamitin kasi mas hindi nahuhukay yung lupa, no? Kasi pag ganitong hose ang gagamitin tsaka itong tabo, medyo malakas. So dahan-dahan lang tayo, no? Pero dati naman kasi ganyan lang ginagawa nung araw, no? Wala namang mga kung ano-anong mga kasangkapan sa pagtibig, no? So ganyan lang din naman, pwede na yan kung wala kayo makita. Kasi sa maghanap pa tayo na maghanap, gano'n lang ang bilis. O diba, mas feeling ko mas maganda, no? Kasi tsaka itong halimbawang mga nagpapatubo kayong dahon, dapat laging moist yung lupa, eh. Kasi hindi madi-develop yung roots. Tingnan mo yung kanina, no? Kapag tag-ulan talaga nakikita ko tsaka sila nagkakaroon ng mga roots. Kasi pag ganito, bihirang magdilig. Yan, makikita mo, pag bihira ka talaga magdilig, hindi magdi-develop kagad ng roots yung mga leaves mo, no? Pero kapag halimbawang medyo tag-ulan, yan, mabilis silang mag-develop ng roots, yung mga propagations, no? So ayan po yung ating, sana tumubo na talaga yung mga propagations ko, no? Kasi ang dami niyan, promise. Ilan yan, no? Ang dami ng mga dahon-dahon na isa-isa, no? Anyways, ito yung ating store nito, napakaganda. Diba? Kung nabiligan siya, ang ganda niya. Kasi ito sa natin. And parang ang laki ng ginanda niya nung nadiligan. Diba? Ito, kulay white, ang cute. Ayan. So ayan lang. Natapos na natin. Medyo nakakapagod din pala. Konting-konti lang yung ginawa ko, pero pawis na pawis ako. O, kita nyo, look, akin yung ginanda. Ganda ng pagkakulay yellow ng mga variegations ito. So bala ko pang magdagdag ng ganyan, pero tingnan ko kung saan ako makakabili ng murang ganito. Kasi medyo mahal pa yung iba niyan, eh. Pero ngayon, yung nagbibenta na ata ng mura nito, no? Paki-comment nga po dyan kung meron kayong kilalang nagbibenta ng mga variegated na snake plants. Yung mura lang, ha, para makabili. At madagdagan to. Sasakupin ko na yung hanggang dito sa may baba. So, bigyan ko na rin sila naman. Kaya wala na akong tutungtungan. Mag-akyat ko din. Anyway, siguro yung mga kalahati dito. Anyways, ayan na po yung ating mga nadamuhan na snake plants, variegated. And yan, masaya na uli sila. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video for today. Yan lang naman ginawa ko dito sa ating garden. And yan, meron ba kayong mga ganyang snake plants, yung mga variegated? Comment nyo lang po dyan, ano, kung meron kayo, no? At ayan, marami pa akong gagawin. Kaya pinakita ko lang naman sa inyo yung ating ginawa ngayong araw na ito sa ating garden. And thank you so much sa inyong panonood. Happy New Year po, ano. Sana po mas lalo pang umunlad yung mga buhay natin ngayong 2024. At syempre sana maging maganda yung takbo ng career ng mga plants, ano. At sana bumalik na yung sigla, no, kasi lately napansin ko na medyo parang hindi na interesado
yung iba sa atin sa halaman, ano. Pero napakaganda po kasi ng benepisyo ng mga plants. Kaya naman sana, no, sa darating na taon o sa 2024 maging maganda pa yung takbo at maging masigla yung plant community, no. So thank you so much mga ka-MTP sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment na ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.